Isipin mo ito. Sa mismong sandaling ito, hawak mo ang kapangyarihang gawing mga pinakamalalaking hamon sa buhay mo, ang iyong mga pinakamalalalim na tagumpay. Pero paano nga ba? Tanong mo? Ngayon, susuriin natin ng malaliman ang puso ng Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na nagbigay lakas sa maraming tao na magtagumpay sa gitna ng pagsubok at makahanap ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan sa loob ng daan-daang taon. Isipin mo ang huling beses na humarap ka sa sitwasyong tinest ang pasensya mo o pinakilos ang kumpiyansa mo. Paano ka tumugon? Nahuli ka ba ng sariling emosyon? O nakapili ka ba ng tugon na nagpapakita ng lalim ng paniniwala at halaga mo? Dito kuminang ang Stoicism. Tinuturuan tayong sumagot sa mga hamon ng buhay ng may tapang, talino, at pagkakapantay-pantay ng loob. Ngayon, tatalakayin natin ang isang malalim na konsepto na ugat pa ng sinaunang karunungan. Pero napaka-relevant pa rin ngayon ang sining ng pagpapalakas ng isipan mo para tumugon, hindi basta-basta nagre-react. Hindi lang ito tungkol sa pagpigil ng galit o pagpapanatili ng labig ng ulo sa mahihirap na sitwasyon, kundi tungkol ito sa pagbuo ng malalim na pagkamalay, isang pagkabalanse sa kasalukuyan para malagpasan mo ang taas-baba ng buhay ng may biyaya at layunin. Ang mga Stoic, mga sinaunang pilosopo na kilala sa praktikal na pananaw. Maraming pananaw ukol dito. Naniniwala sila na bagamat hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa atin, kontrolado natin kung paano natin ito binibigyang kahulugan at tinutugunan. Inuutusan tayo ng Stoicism na mag-focus sa kung ano ang nasa loob ng ating kontrol at matutong hiwalayan ang attachment sa mga bagay na panglabas at manatiling nakangkla sa sariling rason at mga pagpili. Ang wisdom ng mga Stoic ang nagpapahintulot sa atin na mag-pause, mag-reflect, at pumili ng aksyon na makatuwiran at sinadya, imbes na padalos-dalos o pabigla-bigla. Bakit ito importante? Isipin mo kung gaano karaming stress, panghihinayang, at frustration sa buhay natin ang nagmumula sa mga padalos-dalos na reaksyon sa mga sinasabi o ginagawa ng iba. Ngayon, isipin mo, paano kung kaya mong manatiling kalmado, sentro, at mapag-isip kahit anong gulo pa ng paligid mo? Hindi lang ito about sa kapayapaan ng isip. Ito ay tungkol sa pagiging mas epektibo, maunawain, at matatag na tao. Mga quality na pwedeng magbago hindi lang sa buhay mo, kundi pati na rin ng mga tao sa paligid mo. Sa usapan natin ngayon, susuriin natin ang iba't ibang estratehiya na galing sa parehong modern psychology at Stoic philosophy para matulungan kang ma-develop ang ganitong klase ng mindset. Titingnan natin kung paano mag-cultivate ng mindfulness, kahalagahan ng pagtukoy at pagpahayag ng emosyon ng maayos, at kung paano panatilihin ang mas malawak na perspektibo. Isang bagay na tunay na master ng mga Stoic. Sa pagtatapos ng talakayang ito, magkakaroon ka na ng toolkit ng mga estratehiya para matutong mag-pause, mag-assess, at tumugon ng may isip sa kahit anong ibato ng buhay. Tara, simulan na natin ang journey na to. Matutong mag-angkla sa karunungan ng Stoicism at sa kapangyarihan ng sariling isipan para piliin ang tamang tugon at gawing mas mabuti ang ating mga karanasan at relasyon. Sa journey natin, para maintindihan ang esensya ng responding kaysa reacting, papasok tayo sa isang mundo kung saan bawat kaisipan at kilos ay may lalim, isang salamin ng mga turo ng Stoicism. Ang mga Stoic, ang mga kagalang-galang na pilosopo ng sinaunang Gresya at Roma, ay may pananaw sa buhay na sobrang relevant pa rin sa mabilis nating mundo ngayon. Tinuturo nila ang halaga ng pagmaster ng sariling emosyon at reaksyon. Dahil ang tunay na lakas ay nasa kakayahan nating pumili ng ating tugon sa kahit anong sitwasyon. Bakit nga ba napakahalaga
na matutong tumugon at hindi basta mag-react. Isipin mong nasa isang tense meeting ka o may personal kang hamon. Kadalasan, default ng tao na mag-react agad base sa nararamdaman. Normal ito, pero bihira itong pumabor sa atin sa long run. Pwedeng lumala ang conflict, masira ang relasyon, or mapunta tayo sa desisyong pagsisihan natin. Dito pumapasok ang Stoic wisdom. Ang turo ng Stoics ay mabuhay ng ayon sa kalikasan at rason. Pinapahalagahan ang buhay na ginagabayan ng virtue at rational thought. Sa pagtanggap ng pilosopiyang ito, natututo tayong pagmasdan. Ang unang impulse natin, suriin ito gamit ang rason at pumili ng aksyon na tugma sa core values at long-term goals natin. Tumugon, hindi mag-react. Ibig sabihin, mag-pause sandali kapag may triggering event. Lumayo muna saglit para obserbahan hindi lang ang external event, kundi pati na rin ang internal response natin dito. Ang pause na ito nagbibigay daan para isaalang-alang ang iba't ibang outcome at pumili ng balanse, makatuwiran, at higit sa lahat, kontrolado mong tugon. Sa pag-practice nitong Stoic approach, hindi mo pinipigilan ang emosyon mo o nagkukunwaring wala sila, kundi kinikilala mo, inaalam saan galing, at nagdedesisyon ka kung dapat mo bang hayaan na maimpluwensyahan nila ang aksyon mo. Binibigyan ka nitong paraan para harapin ang mundo na may panloob na kapayapaan at integridad kahit anong mangyari sa labas. Pero, ang halaga ng pagtugon kaysa pag-react, lagpas pa sa personal na kapayapaan. Apektado nito ang kalidad ng mga relasyon mo, effectiveness mo bilang leader, at tibay mo sa pagsubok. Kapag nagpapakita ka ng thoughtful response, pinapakita mo ang respeto, pangunawa, at empathy sa pananaw ng iba, na lumilikha ng mas meaningful at konstruktibong ugnayan. Ang paglalakbay para mapagsanay ang isip ay higit pa sa basta-basta kagustuhan. Kailangan dito ang sinadyang effort at tuloy-tuloy na pagsasanay. Tulad ng tinuro ng mga Stoic, ang mga sinaunang pilosopong ito ay may mga timeless na insight na pwedeng magsilbing pundasyon para makultivate ang isang mind na tumutugon imbes na basta nagre-react. Una, tingnan natin ang kapangyarihan ng self-awareness, ang batayan ng Stoic philosophy. Binibigyang diin ng mga Stoic ang kahalagahan ng introspection at pag-unawa ng sariling mga iniisip at motibo. Sa konteksto natin, ibig sabihin nito ay mabuo ang matindi at madalas na awareness sa mga nangyayari sa isip at damdamin natin. Kapag aware ka, mas kaya mong i-manage ang reaksyon mo. Mas madali mong mapansin kung tumataas na ang emosyon mo. At ito ang unang hakbang para makapili ng mas makatwirang sagot. Sunod naman, tingnan natin ang practice ng pagpipigil muna. Isang simpleng pero makapangyarihang estratehiya. Si Marcus Aurelius, isang Stoic na emperor, palaging binabanggit ang espasyo sa pagitan ng stimulus at response, na puwang kung saan pwede tayong pumili ng ating aksyon. Kung masasanay nating mag-pause, kahit ilang segundo lang, may pagkakataon tayong lumayo mula sa unang impulse. Pwede mong gamitin yon para huminga ng malalim, magnilay, o magmuni-muni sandali. Diyan natin makakausap ang ating inner Stoic. Tatanungin ang sarili kung anong virtue ang dapat pairalin sa sandaling yon at alin ang tugon na tugma sa pinakamataas nating sarili. Isa pang mahalagang estratehiya ay ang pagre-reframe ng perspektibo. Ginagawa ito ng mga Stoic para manatiling kalmado sa harap ng pagsubok. Sinadya nilang balikan at tignan ang sitwasyon mula sa ibang anggulo para mabawasan ang emotional charge at mahanap ang bagong paraan ng pagharap dito. Halimbawa, imbes na makita ang challenging situation sa trabaho na banta, pwede mong reframe bilang pagkakataon para matuto at magpakita ng resilience. Binabago ng ganitong narrative
ang emotional nating response at nagbubukas ng bagong landas ng aksyon. Bukod pa dito, paborito rin ng mga Stoic ang focus sa kung ano lang ang kaya nating kontrolin at bitawan ang hindi na natin kaya. Sa pagsunod sa prinsipyong ito, natututo tayong paglaanan ng energy, yung mga pwedeng nating galawin tulad ng ating mga iniisip at kilos, at tanggapin ang mga pangyayari sa labas kahit hindi natin ito kayang baguhin. Hindi ibig sabihin ito na magpakamanhid tayo. Ang point ay malaman natin kung saan nagtatapos ang kapangyarihan natin at dun tayo kumilos ng may buong loob. Panghuli, napakahalaga ng consistent na reflection at adjustment para masanay ang isip. Ugali ng mga Stoic na mag-daily self-examination. Nire-review ang mga kilos nila at progreso nila sa virtue. Pwede nating tapusin ang araw sa pagninilay kung paano tayo tumugon. Ipagdiwang ang mga moment na nakatugon tayo ng tama at matuto sa mga oras na nadala tayo ng emosyon. Sa tuloy-tuloy na process ng self-assessment at improvement, mas napapalalim natin ang pagiging responsive at nakukuha ang wisdom at balance na mataas ang value sa Stoicism. Sa pag-incorporate nitong mga strategies sa araw-araw, hindi lang natin inaalala ang legacy ng Stoics. Pinapalakas din natin ang sarili na mamuhay ng may malinaw na purpose, katahimikan, at effectiveness. Sa paulit-ulit at sinadyang practice, nababago natin ang isip at tinutulungan itong magbigay ng mga tugon na nagpapakita ng pinakamalalim nating halaga at hangarin. Sa pinakaugat nito, ang mindfulness ay tungkol sa paglinang ng malalim na kamalayan sa kasalukuyang sandali. Pagmamasid sa ating mga iniisip, emosyon, at mga nararamdaman ng walang paghusga na nagbibigay daan para mas maintindihan natin ang kanilang likas na anyo at epekto. Sa pagsasanay ng mindfulness, tinutugma natin ang pagpapaka-stoic na hangad na mabuhay ng may kamalayan at layunin. Itinatali ang ating sarili sa kasalukuyan, ang tanging oras kung kailan tunay tayong may kapangyarihang kumilos. Isa sa mga praktikal na paraan para magsanay ng mindfulness ay ang mga exercise sa nakatutok na atensyon, gaya ng breath meditation. Sa simpleng pagmamasid ng ating paghinga, pansin sa bawat paglanghap at pagbuga, nahuhubog natin ang kakayahang mapanatili ang ating atensyon at ibalik ito kapag nalilihis. Hindi lang ito simpleng paraan ng pagpapahinga, kundi isang training ground ng isip, nagpapalakas ng ating konsentrasyon at kakayahang manatiling present sa kabila ng mga distractions at hamon ng buhay. Isa pang pangunahing kasanayan ay ang mindful observation na pwedeng gawin kahit saang pang-araw-araw na aktibidad. Kahit kumakain ka, naglalakad, o kahit gumagawa ng mga simpleng gawain, maaari kang mag-practice na maging buo ang atensyon mo sa ginagawa mo. Pinagmamasdan ang bawat detalye ng may kuryosidad at bukas na isip. Hindi lang nito pinapaganda ang mismong karanasan mo, kundi pinapalakas din ang abilidad mong manatiling focused at responsive sa iba't ibang sitwasyon. Ang body scan meditation ay isa ring makapangyarihang mindfulness technique na nagpapalalim ng kamalayan sa katawan at presensya. Sa maingat na pagdaan ng atensyon sa iba't ibang bahagi ng katawan, hindi lang natin pinapalalim ang koneksyon sa ating pisikal na sarili, kundi natututo rin tayong matukoy at bitawan ang mga tensyon at emosyon na nakatago. Ang kasanayang ito ay sumasalamin din sa Stoic reflection tungkol sa likas ng karanasan sa katawan at ang kahalagahan ng hindi pagbibigay labis ng epekto nito sa ating rasyonal na pag-iisip. Ang pag-incorporate ng mindfulness sa ating pakikisalamuha ay kayang baguhin ang ating mga relasyon at komunikasyon. Kapag buo ang atensyon natin sa kausap, nakikinig ng mabuti,
at hindi agad humuhusga. Mas malalim ang pag-unawa at koneksyon na nabubuo. Ang kasanayang ito'y tumutugma sa Stoic na pagpapahalaga, sa empatya at pagkilala na. Ang iba rin ay mga rasyonal na nilalang na may kanya-kanyang hamon at karanasan. Sa pagyakap sa mga practice na ito ng mindfulness, nilalakad natin ang landas ng mga Stoic. Ang landas na nagbibigay ng linaw, katahimikan, at mas epektibong pagkilos. Habang pinapalago natin ang mindful presence, tinuturuan natin ang sarili na magresponde sa mga hamon ng buhay ng may biyaya, katalinuhan, at composure. Kumakatawan sa pinakamahusay ng Stoic-inspired na pamumuhay. Ngayon, tignan natin kung paano maging pragmatiko sa paggamit ng ating bagong taglay na mindfulness at Stoic insights. Layuning magkaroon ng estilo ng pamumuhay kung saan nangingibabaw ang thoughtful response kaysa sa impulsive na reaksyon. Ang pagbabagong itong mula reaksyon tungo sa response ay hindi simpleng pagpigil sa natural na reflexes, kundi pagyaman sa ating pakikisalamuha sa buhay. Ayon sa Stoic, na birtud ng namumuhay ng may layunin at rasyon. Para maisabuhay ang ating mga natutunan, mahalagang magtatag ng araw-araw na practice na nagpapalalim ng art ng pagre-respond. Isipin mong may kinakaharap kang mahirap na sitwasyon. Siguro'y alitan sa trabaho o hindi inaasahang aberya. Ang natural na reaksyon ay madalas emosyonal, dulot ng inis o pagkadismaya. Ngunit ito ang sandali para gamitin ang Stoic-inspired na training. Mag-pause at tingnan ang mas malawak na perspektibo. Itanong sa sarili, ano ang gagawin ng isang Stoic na pilosopo? Hindi ito tungkol sa pagsikil ng emosyon. Bagkus paanyaya na gamitin ang rasyon na pag-iisip para pag-aralan ang sitwasyon ng walang pinapanigan at tukuyin ang pinakakonstruktibong sagot. Hindi dito tinatanggal ang emosyon, kundi ginagawang produktibo ang mga ito gamit ang rason para lampasan sila. Mahalaga ang pagkilala sa nararamdaman mo. Unawain ang pinagmulan nito. At pagkatapos, ng may linaw at kalmado, tukuyin ang pinakamahusay na kilos na tugma sa iyong mga layunin at halaga. Sa praktikal, maaaring ito ay maiksing paglalakad muna bago sumagot sa mainit na email o baka kailangan ng mas malalim na pagsusuri kung ano talaga ang bumabagabag sa iyo sa isang alitan. Hanapin ang tunay na ugat. Hindi lang reaksyon sa panlabas na inis. Sa bawat pagkakataong pipiliin mong magresponde kaysa mag-react, pinapalalim mo ang pattern ng thoughtful engagement sa mga hamon. Tumitibay ang resilience mo at lumalalim ang kapayapaan at kasiyahan mo sa buhay. Bukod pa dito, kapag isinama mo ang ganitong paraan sa pang-araw-araw mong routines, mas lumalakas ang epekto. Simula ng araw sa pagninilay ng iyong intensyon. Ipaalala sa sarili ang commitment mong magresponde ng may pag-iisip sa iba't ibang sitwasyon. Mag-journal ng regular para mapagnilayan ang mga sagot mo. Ipagdiwang ang mga tagumpay at matukoy kung saan ka pa pwedeng mag-improve. Mahalaga rin ang mindset ng tuloy-tuloy na pag-aaral at pag-a-adjust. Kasi bawat araw ay bagong pagkakataon para magsanay at magpakatatag sa mastery ng response over reaction. Kapag tumahak ka sa landas na ito, hindi lang ito strategy para mabawasan ng stress o makontrol ang conflict. Isang paraan ito ng pamumuhay na sumasalamin sa Stoic na paghahangad ng virtue at wisdom. Pinipili mong mamuhay ng may layunin. Inaayon ang bawat kilos mo sa pinakamataas mong ideals. At sa paggawa nito, nakakatulong ka na rin sa paglikha ng mas reasonable, maawain, at responsive na mundo. Ang paglalakbay mula reaksyon papuntang response ay transformative. Dinadala tayo sa mas malalim na pakikiisa sa sarili at sa panlabas na mundo. Ito ang landas na tinahak ng mga Stoic. At ngayon, dahil sa kanilang dunong, maaari rin nating lakbayin ito
para tahakin ang mga pagsubok ng buhay nang may biyaya, katahimikan, at rasyonalidad. Isinabubuhay ang tunay na espiritu ng Stoicism sa makabagong panahon. Ang pinakapuso ng ating pagtuklas ay hindi lang pamamahala ng sariling reaksyon, kundi ang paglalagay ng maingat, mapanuring approach sa mismong kakanyahan ng ating pamumuhay. Sa pagyakap sa mga prinsipyong Stoic, pagtuon sa kaya nating kontrolin, pagkilos gamit ang rason, at paghahangad ng kabutihan, binibigyan natin ang ating sarili ng kakayahang humarap sa mga hamon ng buhay nang may higit na panatag na loob at layunin. Ang Stoic-inspired na landas na ito ay hinihikayat tayong tingnan ang bawat sandali bilang pagkakataon para isabuhay ang commitment na magresponde imbes na mag-react. Kahit sa maliliit na inis, malalaking problema, o mahahalagang desisyon, bawat sitwasyon ay pagkakataon para isabuhay mo ang Stoic virtues ng karunungan, tapang, katarungan, at hinahon. Sa palagian mong pagpili ng maingat na response, hindi lang sarili mong kapakanan ang napapabuti mo, kundi nakakatulong ka rin sa mga nasa paligid mo. Tandaan, ang mastery ng response over reaction ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagkatuto at paglago. Gaya ng mga Stoic, kailangan nating yakapin ang disiplina ng self-reflection. Madalas na suriin ang ating pag-unlad at ayusin ang pamumuhay kapag kailangan. Ang commitment na ito sa personal na paglago ay hindi lang naglalapit sa atin sa ideal na sarili, kundi umaabot din ito sa epekto sa ating mga relasyon, komunidad, at sa mas malawak na mundo. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay na ito, alalahanin, bawat sandali ay isang pagpipilian, isang pagkakataon para isabuhay ang kalmado, tatag, at karunungan ng Stoicism. Sa habi ng buhay, ang mga response mo ang sinulid ng iyong pagkatao, hinabi ng may layunin at saysay. Ngayon, habang maghihiwalay tayo, inaanyayahan kitang ipagpatuloy ang iyong pagtuklas. Tumingin sa screen para sa mga suhestyong video na mas lalalim pa sa sining ng mabuting pamumuhay. Maraming salamat sa pagsama mo rito sa Stoic Journal, sa pagyakap sa landas ng mindful response kaysa reactive impulse. Naway maging hitik sa linaw, kabutihan, at kapayapaan ang iyong paglalakbay.